Salamat, choir. Mayong gabi, gabi naman, mayong gabi. Bito, alas 4 pa, mayong hapon. Okay, salamat sa Ginoo, dibalik mo. Salamat sa Ginoo nga lain na sab nga kay gayunan nga makadungog ta sa Bible. Actually, samtang ko nagbasa no sa Bible, nagsigog pamalandong ba ko nga pagkabulahan dahil natong mga Kristohanon. Namina mo? Anak tas Ginoo o niya ug imong basahon gyud ang Bible labi na sa dayang nagbasa ko sa Book of Proverbs about kanang word nga my son. Kung imo gyung imong balik-balikon bitaw dahil sa imong kinabuhi ba, ang imong pamalandungan ba nga anak gitas Ginoo, dayon imong mahinumduman ang imong pagka-save, pagkaluwas nimo. Sa John chapter 1 verse number 12 nagyong na Bible nga but as many as receive him. Kanang word nga as many as apil na tada, ibutang yun sa imuhang kasing-kasing unahuna nga apil ka diya. Sa diya nga midawat ni Kristo nga atong maduluwas, gitagaan tag gahom or power or gitagaan tag authority nga mahimot ang anak sa Dios. So moadto ta sa Book of Proverbs, magigon niya nga my son. Dili lang kay si Solomon mo ay nag-istorya na kundi gigamit niya o gigamit sa Ginoo si Solomon nga nagsulat ani Proverbs nga diin mabutang unta sa tong hunahuna gasing-gasing nga giingnan tas Ginoo may son. Bini mo daghan tag struggles sa atong kinabuhi, daghan tag mga pagsulay, daghan tag mga kalisdanan. Pero sa ako nakita no nga naaman day ang daghan gyud ang promise sa Ginoo nga dili gyud dayon ta gusto sa Ginoo nga kitang mga Kristohanon nga murag bugat kay nato, murag burden kay nato ang pag-alagad sa Ginoo, kundi blessing alang nato nga naatas bulaton sa Ginoo. Yes, tinuod na nga mga Kristohanon o mga tao sa Dios muagi gyud nagkanalaing pagsulay sa kinabuhi. Kay nga naman part man na sa pag-process sa Ginoo. Iya ginang pamaagi gyud sa Ginoo bisag magbasa ka sa Bible, pamaagi gyud sa Ginoo nga muagi juga og process. Amen. Pero subo kayong pamaladungon nga ang Kristohanon pag-process pa lang daan undang na. Bisag asa ka ning kalibutan na muagi juga mga process, muagi juga di ka manglaktod ba. So doon na mo yung Bible, Book of Proverbs gyapon da, pero ako lang isgutan karon mga kaigsunan kining gitawag og conditions for attaining wisdom. Conditions for attaining wisdom. Mga kondisyones nga aron ta makaangkon sa kaalam. So manindog tang tanan palihog atong basahon Proverbs chapter 2 atong basahon verses 1 to 9. Proverbs chapter 2 verses 1 to 9. Sa ako nang gikaingon, ang Proverbs gikan sa chapter 1 hangtod na sa chapter 7, iyan ang gi-address dito sa ihang mga anak, my son. So verse 1, responsibly ato ning basahon, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, in verse 5, then then shalt thou understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Verse number 7, he layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Together, verse number 9. Then shalt understand the righteousness and judgment and equity, ye every good path. Mag-pray that, thank you Lord sa imong faithfulness, sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa imong pulong. Ug Lord, i-bless ang mensahe nga dili enta mi makalimot ani. Dugangi o tagay mi grasya nga amo ning ma-apply. In Jesus' name, amen. Palihog maglingkod. Salamat guys Ginoo. Ani ha, kinsa may tao nga wala mangandoy og success sa kinabuhi. Kinsa may nangandoy, wala mangandoy. Pero kinsa may dunay pangandoy sa iyang kinabuhi nga mahimo siyang successful or doon na siya dako nga at dili lang ka achievement or naakabot kundi dagko unta og makabot. Di ba? Di ba mo man itong dream na natin yung damgo, wala ta magunahuna nga magkinabuhi ta ingon ana or kundili para sa ako ang pagtanaw. Mabitan ng istorya ming barbabi ka ganina, yung Brad, once nga mag-field ka or anak ka sa squatter area, imong ma-feel ang burden ba? Nga kalisod ba sa mga tao? Puting lisura yun. Tanaw ka sa mga tao nga usay, naglisod pa, magsigarilyo, mag-inom, magsugal, ingon anak ba? Kupaita silang kinabuhi So, ako nakita nga pakaingon ko, where is wisdom? Asa man ang wisdom nila? Asa man ang ilang kaalam? O ako nakita nga kitang mga Kristohanon, kung di ta mo apply sa pulong sa Ginoo, maparehara gihapon ta sa mga tao nga diin walay pulong sa Ginoo. Di ba? Pamina mo, kung kita dili ta mag-apply sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ta maningkamot ba? Parehara gihapon ta sa ilang kinabuhi sa mga tao nga wala kahibalog Ginoo, wala kahibalog Bible, pareha gihapon atong kinabuhi nila. Mo nang moingon kasagaran sa inig-witness nato, moingon na sila, pareha raman ang atong religion, pareha raman ta. Pero mga kaigsunan, nakabintahan lang na to, hindi kamatay na to, nga to tas langit. Mura na nakabintahan na to. Mura ganay ito ikapanghambog nila. Pero naaman tayo, mas labaw pa na. Tamsa. Kuha ako ng electric pa ni Hannah Bird. Atras ko ng gamay. Mura maglisod si... Atras gamay. Di, klaro kayong mga naong nila. Di ko kakita sa inyong naong. Okay. Actually, kining magbuhat tag outline, no? Magbuhat tag mensahe, buhat tag outline. Murag magsige tag mangita gyud tag mga words ba nga insakto gyud nga unta. Pero di manggihapon makalimot manggihapon. May pagwala lang tayo outline. Title rin na So, actually, ako nang gibasa, akong ipamalandungan, ko nga, nindota
Okay. So, before ko mo touch, atong ibutang sa tungunaw na kasing-kasing, kita na mo i-istoryahan sa Ginoo. Kamong mga babae, ay mo kahiubos, nga wala gid mo giingnan nga may daughter. So, understandable. So, nasabtan na nga apil gud mo ani. So, the Bible says, my son, sa diyang nagbasa ko aning ko nga, thank you Lord, ha? My son. Ako may numduman na yun ang Galatians chapter 4, verse number 6, the Bible says, Galatians 4:6, because we are sons, anak tas Ginoo, God hath sent forth the Spirit of His Son into our heart. Tiyaw mo na, tungod kay anak tas Ginoo, gitagaan tayo na espiritu niya. Tungod sa maong espiritu, makatawag na tag, Father! Father! Inag-pray na to, Father! Ma-feel ni mo, o may mong madungog pod, mingon ang Ginoo, my son. Tuoy mong luha, maghilak ka, tungod sa kabugat, tungod sa daghang mga unsa diya, moingon, ma-feel ni mo nga mupikpik siya, my son. Ako adyo ko katilaw og pikpik sa akong papa. Latigo noon, bakos noon, pataka naka-feel ko ana. Mas naka-feel pa ko og pikpik or hapuhap sa akong mama. Panahon nga hilantan ingon na. Pero ingon nga hapuhap sa akong papa, wala. Mingon man to akong papa, paningkamot mo. Tungod sa kadaghan na mo, si Papa, dili gyud siya magpakita nga naay siya unsa dia, wala. Kay magsilos ko ng uban. Yun na. Okay. My son, unang kondisyon mga kaigsunan, atong makita din verse 1, nara dire tanawa kaning word nga receive. Iyon siya, if thou wilt receive my words, og imong dawaton ang akong mga pulong, ang pangutana sa itong kinabuhi karon, tinuod ba gyud nga atong gidawat? Amen? Ato ba yung gidawat asa ang pulong sa Ginoo? Kung di mong gidawat ang pangutana niya, anong mamalay ka gibasa, wala ka magbasa. Kininiya, di kayo mo makarelate ani, kalabi na inyong generation garon, kami makarelate mi ani. Kinsa may nakaabot atong love letter sa una. Once nga makadawat kag love letter sa una, gay balik-balikon nya kami sa una magpadala mig letter na wa mi kibulo kay di man kay mi mayo mo in English, wa day kay bawo nga kinopya apon na mo among mga in English, ang among 5 mi ka box sa dorm o sa ang lalaki, ang babae to nahibulong siya, oy paparehar man in English dire. Laktor baga istorya mga kaigsoon, para sa mga basta letter, mga sulat, gidawat, purting nindota yun sa imong paminaw. Ay, uy, gani, sulat ni, wow, sulat. Karon di kayo mo makafeel na. Chat maron, chat o gining chat o sana.
Pero kami sa una mga kaigsoon, once naay verse nga gihatag ni Bibing sa kuha, Philippians Philemon 1:10 1:2 Philemon, kalimot ko. Ang point na ko niya, nindot kayo ng pulong. Ang pangutana, imo ba yung gidawat? Ato ba yung, tinanawad ba yun ang gidawat na to ang words? Dahil ang sunod nga pangutana, and hide my commandments with the tanawa ng word nga if. That is condition. Kung imong gidawat ang akong mga pulong, o kung imong gitaguan ang akong mga commandments or mga pagmando. Verse number 2, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart unto understanding. So, meaning importante dahil kayo mga kaigsoon nga, we must be serious in our intention. We must be serious. Unsa may intention mo, nga anong mudawat man yung kas Bible, nga anong mo apply gimong matanaw dito na wala. Dili lang kay imong dawaton, dili lang kay imong taguan, meaning imong i-internalize ba? Sabot mo internalize. Isuod mo sa imong tinae ba? Imog yung kanang mudulot ba unta ang pulong sa Ginoo nimo ba? Na ba gyud? Dili lang kay imong gitaguan, dili lang kay imong gidawat gitaguan. Verse 2, and incline thine ear unto wisdom, meaning ang intention nimo nganong nagbasa ka tungod kay gusto kang makaangkon og wisdom. Amen. Apply thine heart unto wisdom. Dayon sunod, and apply thine heart to understanding. Ato nang gustuhan nga about understanding. Meaning willing jud ka nga makasabot, willing jud ka nga unsay application ani. Dayon tanaw verse 3. Verse number 3, yun siya nga, if thou cries after knowledge and liftest up thy voice o understanding. About imong gidawat prayerfully ba? With prayer nga, sa diyang magbasa ka sa Bible, imong gidawat, dayon with prayer nga, Lord, tabangi ko nga ako ding masabdan. Aniya, maniniya, yun siya nga, verse number 3, thou Christ, understanding, verse number 3, if thou Christ after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Ang pangutana, nag-ampo ba yung gas Ginoo sa diyang magbasa ka sa Bible? Nag-ampo ba yung nga masabtan ginimo? Ang akong gibuhat sa una, bago ko nagbasag Bible, gikan ko sa pagbasag English, akong gitrain akong gawin basag English, so, adto ko sa dictionary, sunod, adto na po sa English, dili ko kasabot sa definition sa English, sa dictionary, balik ko nga to sa Bisaya. Pag-abot ako sa Bisaya, wala pa may Bisaya ka King James Version sa una, nahibog ko, uy, nawala man ang word rin. Point na ko man niya, uy, bulahan ka mo karon, nag-type ni mo sa Google, nag-type ni mo,
ana nga word, gusto kag Bisaya, gusto kag Tagalog, na-explain, naana diha. Di ba? Tandopon mo, naana diha. Naana sa inyong cellphone. Ang mo na nga, mas dali raon tang gialaw sa Ginoo nga dunay cellphone, dunay laptop, dunay mga internet. Gialaw na sa Ginoo para unta ta dali ratang kasabot sa Bible. Kini akong ipang-preach ninyo, gika ang uban na mga definition gika man sa Google. Di ba? So ang point na ko ba, mo niya mga kaigsunan, tinuod ba yun na? Serious ba yun ka? Verse number 4, napagod. Verse 3, if thou Christ, sa ito, kundi, if thou, serious ka sa imong prayer, then sunod, number 4, if thou seekest her as silver, so lakto na, binisaya nga pagkasul, imo ba yung gimahal? Gimahal ba yun nimo siya? Wala naman ang word nga basta Bisaya ron, oh, gimahal ka nako. Oh, akong pinangga, gimahal ka nako, di ba? Yung ana. Wala na ron. So, ang pangbuot sa buot nga, is it for you, is he precious? Precious ba yun siya para nimo? Kaya nga naman, naabag yun sa imong mind nga, kinahanglan kong mabasa sa Bible, kinahanglan kong mag-pray nga naman, kinahanglan nyo kong understanding, kinahanglan nyo kong makasabot nga naman, para magamit sa akong inadlong kinabuhi. Meaning, para sa imuha nga, ang mga principles sa Bible, kinahanglan yun nimo sa imong business, sa imong trabaho, sa imong pag-asinso, kinahanglan nyo gana. Verse number 5. Sa diyang imo ng buhaton, then thou shalt understand the fear of the Lord and find knowledge. So, inibasa nimo ba? Mayon ka nga, ay kinahanglan gyud na ako nga na ako'y fear of the Lord. Mahadlok gyud ko sa Ginoo. Okay. Verse number 6. For the Lord giveth wisdom out of his mouth, knowledge and understanding. So, ambot pasabot, importante kayo nga kinahanglan yung pulong sa Ginoo. Okay, verse number 7. And he laid up sound wisdom and righteousness. He is a buckler to them that walk uprightly. Mga kaigsunan, importante ang wisdom. Kaya mura siya nga, ang wisdom, he laid up sound wisdom for the righteous, and he is the buckler to them that walk uprightly. Kinahanglan tag wisdom ta, gusto kag mas, kinahanglan kag wisdom gyud. O gani, huwag mo tanawon sa kining Proverbs chapter 4, verse number 7, Proverbs 4:7. Dahil ang Bible, Proverbs chapter 4, verse number 7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and all thy get understanding. Yun na. Laktoron lang nato. Ang pangutana, unsa may resulta ni? What is the result? Kung we have, nganong importante man ang wisdom? Anong importante man ang understanding? Ngano man importante man eh? Verse number 10. Karita, verse number 10. Ningon siya, when wisdom entereth into the heart, tanawa katong gisgutan na to, kitong wisdom, understanding, knowledge. When wisdom entereth into the heart, musulod na kuno diri sa atong kasi kinabuhi, knowledge is pleasant unto thy soul, Dayon mo resulta nag discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. So katong bantayan to niyong words nga akong gi-discuss ganina bundag. Kawang discretion, meaning kabalo kag unsay insaktong pagpili.
na kay saktong pagsabot. Nga naman, unsay purpose? Number 1, purpose. Number 1, unsay purpose ani? Verse 12. To deliver thee from the evil man. To deliver thee from evil man. Paminaw ha? Nganong daghang mga tao ron dili successful sa ilang kinabuhi tungod na influence sila sa mga evil man. Posible ka ng evil man, posible imo nang igagaw, imong barkada, imong kaila nga nagtudlo ni mog duta, nagtudlo ni mog email, nagtudlo ni mo unsa ng mga games diya nga nausik lang ang imong time. Uy, nagtudlo ni mog bisyo, nagtudlo ni mog sigarilyo, nagtudlo ni mog unsa-unsa, or imong kaistorya kada adlaw nga nahurot lang imong adlaw nga din wa kay walay nahimo. Nga naman, wa man kay wisdom. Mo na gusto sa Ginoo nga na kay wisdom. Nga naman, to deliver thee from gikan sa mga evil man, from the man that speaketh froward things, mga binuang, mga kabuang lang mo ilang isgutan ba? Di ba mga barkada man mga ingon ana? Di ba daghang mga tao ron wala matarong ang ilang eskwela, wala matarong ang ilang trabaho tungod sa mga evil man. Verse number 12. Verse number 13. Who live the paths of uprightness, mo na yung mga tawhana, who walk in the way of darkness, mo na ilang trabaho, work of. Verse number 13, 13. Who live the paths of uprightness, and then verse 14, who rejoice to do evil. Pamina mo, diya sa dorm. Magkatawar mo ka nang basta ka ng mga binuang na. Labi na ka ng mga paggaon, butangan yung dagang sili, o balahan ninyo ng mga di ka kabanda na. Uy, dindutan, mangga ni, gibalahan man na ito, gibalahan man itong sili. Pagkaon mo, agoy, ang sili, grabe. So, kung doon na kay mong utok, kabuang lang, nabilong gani nila. Nabagod, who rejoice to do evil, then so verse 15, whose ways are crooked, and they froward in their paths. Pulos lang mga binuang ilang ganahan. So, wa kay wisdom mo ni mo paminaw. Mo ni mo influence sa imong pag-eskwela, mo ni mo ruin, mo ni mo lata, mo sanay, mo pasaag nimo, mo ni magdaot sa imong ugma. Amen. Bisag ka na kita magbasa ka na magwan mo, kini kuan mo sa Facebook nga kuan mo di ay ngana. Pulos man yung mga binuang ni adre. Ingko kaluoy bas mga young people ron nga nagsigsunod ang mga vlog dia. Kaluoy ninyo, nausik, nawara, nahurot na inyong time dia. Bitaw akong i-suggest bitaw ninyo. Aron mo naamoy Facebook, makakwarta mo. Pagkuhan mo mga content diha nga useful sa mga young people. For example, maayo mo sa mathematics. Inyong explain diha unsaon unsaon ng kanang mga, for example, mga fraction. Unsaon ng algebra. Makakwarta mo na. Unsang lang algebra, i-explain niyo sa simple kayo. Minugbo lang. Mga reels, minugbo lang. Aron dili mausik inyong time. Ambot pasabot na ko niyo ayaw so usik ang inyong time nga dili mo productive. You must be productive. You must be productive. Amen? Ay usik yung time.
Mabitaw sa kuha, katong likod ro dito nga gibutangan itong basura, akong gilimpyuhan do, nga naman, gisayangan ko space, nga dili productive ang space. So may lang tong tanuman ni mo mga utanon, mga unsa dia para doon ay product. It must be productive. Dayo number 2. Unsa may tuyo sa wisdom. Verse number 16. To deliver thee from Primero, to deliver thee from the evil man. Sunod, to deliver thee from the strange woman. Sabot mo strange woman, mahitungod ni sa meaning, for example, sa ko, minyo naman ko, kung naapay mo sapaw, mo na gitawag strange woman na siya. So, kung dili kami mga laki, di may magbantay na, meaning, madaot ang panimalay. Di ba? Unya, uwa kay wisdom. To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words. May kay mo, ulog-ulog ba? Verse number 17. Which forsaketh the guide of her youth and forgetteth the covenant of her God. Pamina mo. Ayaw mo kumpiyansa sa mga kaubar na to nga taga-church. Subuhan ako pagingon na. Ayaw mo pagkumpiyansa kay nagtuo ka nga baptist na baptist pa na kumpiyansa kay ka, mga kaigsunan. Ayaw mo kumpiyansa. Magsugod na galing panguyab ninyo, labi na sa mga high school dire, patakala kuhan sa ilang meaning baptisto na pero ayaw tuwa na. Sugod na galing nagbinuang unsa dia ambot pasabot na go. Kinahanglan inyong i-preserve ang inyong unsay nahibaluan niyo sa Bible. Posible ni backslide na. Verse number 18, yun siya for her house incline unto death, her paths unto death. Verse number 19, none that go into her return again, neither take the whole of the paths of life. So, strange women. Then sunod, tulo ni mga tao nga evil, mga strange woman, then ikatulo mga kaigsunan. Verse number 20. And thou mayest walk in the way of good men. Nganong kinahanglan kag wisdom para ka ang imong kauban sa kinabuhi mga good men. Paminawa. Nganong importante nga doon na kay wisdom, doon na kay mga na kay wisdom, na kay, para ang imong makuyog pud nimo, katupong doon ay wisdom. O makikuyog ka, wa kay wisdom, makukuyog ka aning naay mga wisdom, dili sila ganahan nimo. Kaya nga naman, di man sila gusto matakdan nimo. Amen? Gusto sa mga tao nga mga good men, ang ilang ka-fellowship, mga good food. Thou mayest walk in the way of good men and keep the paths of righteous paths of the righteous. So, balikon ako. Ugwa kay kaalam mo niya, pulos lang ka binuang, walay ganahan makikuyog nimo nga mga tarong. So ang imong makakuyog pulos gud mga dili tarong. Verse number 21. For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. But the wicked shall be cut off from the earth,
and the transgressor shall be root out of it. Pang-ibton. So, lakton nga pag-istorya, mga kaigsunan, importante yun ang kaalam. Importante itong akong giingon. Sa itong word, pero meron knowledge. Sunod, understanding. Sunod, discretion. Sunod, judgment. Then ang katapusan is wisdom. 5 na sila kabuok. Timanay na ninyo. Number 1, knowledge. Number 2, understanding. Sunod, discretion. Sunod, judgment. And number 5 is wisdom. In closing, ako lang i-close ani. And I believe God will bless. Second out, Ephesians chapter 3, verse number, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse number 20. You claim this verse. Ako mong i-challenge, kamong gusto achievement, gusto mong muangat inyong kinabuhi, i-claim ninyo nga verse. Ino nimo. Ano siya? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Sabtanig maayo ni nga verse. Ano? Now unto him, ngadto kaniya, nga makahimo sa paghimo sa exceeding. Sa ito pa, grabe good exceeding. Kanang, grabe abundance, di ba? Exceeding abundantly above all that we ask or think. Meaning, sa diag doon na kay pangayoon sa Ginoo, tungod kay anak man ka sa Ginoo, niingon ang Bible, my son. My son, ako kang i-bless. Gamiton ka na ako, my son. I-claim ni siya nga verse. Ina ang Ginoo, Lord, ikaw mo'y akong Diyos. Ug ako kining gi-claim nga, you will bless me. Imo kong i-bless. Yun din siya nga, and according to that, number 1, ang kinayas Ginoo ba? Ang kinayas Ginoo, ingon siya nga, to all that we ask to do, ang Ginoo makahimo, according to the power that worketh in us. Kanindot na nga verse, no? Meaning, dunay power nga gihatag sa Ginoo, diri na to, work in us, wa lang na to gigamit good. Christians, pamina mo, inigatubang na to sa Ginoo, moingon ang Ginoo, unsa may imong nahimo? Unsa may imong nahimo sa buluhaton nako? Timani ang parable of the talent, mga kaigsunan, gitagaan niya ang ang isa gitagaan nag 5 ka talents. And after that, nibalik siya og niingon tong gitagaan nag 5, sir, na ay another 5. Resulta sa imong gihatag nako, na ay anak na ay resulta nga 5 talents. So nahimo ng 10. Ang iyang gitagaag 2 talents. Another. Pero katong gitagaan niya isa, ang iyang gihimo, gilubong. Wala yun, dili productive. Unsay giingon sa Bible, thou wicked and slothful servant.
Mga kaigsunan, mo ni akong giginuktok kag mayo sa ako ang pagkapastor ba. Ningon ang Bible, according to the power that worketh in us, naaday power ang Ginoo na diri sa tuwa, wa lang nato gigamit. Tanawa verse number 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages and without end. Amen. Ang buot pasabot, unsay glory, what is the glory? Unsay glory, tanang glory mga kaigsunan atong ihatag balik nga to sa Ginoo. Ang pangutana karon, unsa may glory nga atong ikahatag nga to sa Ginoo nga wa man ta gigamit, wa may gamit. Unsa man ato pag-ana nga to na to sa Ginoo, Lord, your all power, glory, honor and strength sa Revelation chapter 5 verse number 12. Nga gitagaan tag crown, gitagaan tag mga corona, ug ang corona mga kaigsoon gikuhan tog balik atong ibutang nga to sa Ginoo. Ang pangutana, unsa may atong ihatag nga corona nga wa man tay gamit? Nganong wa man tay gamit? Kay wa man tay wisdom, wa man tay understanding, wa man tay knowledge, wa man tay. Ang pangutana, magpadayon mo tayo ingon ana. Ato i-claim na sa Ginoo, amen. Lord, salamat nga buhi pa ko, gamita ko alang sa iyong buluhaton. Niluta. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness, among kinabuhi. Salamat Lord, ikaw ang among Dios. Lord, bless ang maong mensahe. Nga dili lang kay mensahe ra. Kabangi mi nga maubutang to sa mong kasing-kasing una-una dako ang among mahimo diha sa imong buluhaton o Dios. Lord, thank you sa imong faithfulness. Thank you Lord sa imong pulong. Tabangi mi nga amon na to ang imong pulong among madawat, dili lang kay madawat, among mataguan. Seriously nga kami mo nakinahanglan mi nimo o Dios. Nakinahanglan mi sa imong kaalam tungod kay ang imong buluhaton o Dios dili namo mahimo sa among kaugalingon lang. Thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang tagsatag sa namo. Gamita mi. In Jesus' name.